Narito naman po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kadiwan ng Pangulo sa NIA at bagong bayaning magsasaka rice na 29 pesos kada kilo inilunsad sa lalawigan ng Kalinga. May ulat si Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Formal na i-launch iti kadiwa ng Pangulo sa NIA kin bagong bayaning magsasaka rice nga gatad 20 kat siyama pesos kada kilo iti October 9 sa Jay Probinsya Kalinga nga indulwan iti NIA Kalinga Irrigation Management Office. Babaon daytoy na ikantikundaway dagiti residente partikular dagiti senior citizens, PWDs, solo parents ken 4-piece beneficiaries ang nakagatang iti nalakabagas. Sigun kini NIA Kalinga Acting Division Manager Ferdinand Indamo, 5,000 asako nga adaansag sa 10 kilo abagas iti target ang mailako para iti launching iti programa. Iti bagas kat nagapo iti rice produced ti dagop 136 farmer irrigators beneficiaries manipod munisipyo iti Rizal Kalinga, Malikin, Quezon, Isabela, babaon iti contract farming iti NIA. Kabayatan iti programa, imawag dagiti opisyales ken dadto mabisita nga agtitinulong ti tunggal maysa tapno masigurado nga agtalinaed iti nasao a programa. May palagip na ipatungpalitay na biit iti kadiwa ng Pangulo sa NIA ken contract farming program tapno magunod iti rice sufficiency ken mapasayaat iti panagbiag dagiti mannalon. Manipod DZRK Tabuk, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Amelia Bumatnong. Pagpapalakas ng Wi-Fi at paggamit ng digital tools sa pagkuha ng datos isinusulong ng Philippine Statistics Authority o PSA at Department of Information and Communications Technology o DICT sa mga liblib na lugar. Ito ay mga geographically isolated and disadvantaged areas o GIDA sa Calabarzon. Ang detalye mula kay Tom Alvarez ng RP Lucena. Isinusulong ng Philippine Statistics Authority o PSA at ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang pagbabalakas ng Wi-Fi at paggamit ng digital tools sa geographically isolated and disadvantaged areas o GIDA sa Calabarzon. Ayon kay Ms. Desiree Joy D. Lechuga, Provincial Focal Project Development Officer ng DICT-4A, nilalayo ng kanilang tanggapan at PSA na maisakatuparan ng mga nabanggit na hakbang para makakuha ng accurate data sa GIDA sa ginanap na opening ceremony ng 35th National Statistics Month na ginanap sa Hotel Marciano, Real Calamba City, Laguna, kamakailan. Ipinakita rin sa event ng PSA ang kanilang ginagawang pagsisikap na mapabuti ang kanilang statistical system para sa kapakanan ng lahat. Kabilang dito ang paggamit ng makabagong teknolohiya sa pangangalap ng mga datos at paggamit ng digital platforms sa paghahatid ng mga impormasyon hinggil sa mga programa at serbisyo ng PSA. Mula sa RP1 Lucena, ito si Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Tom Alvarez. Department of Social Welfare and Development o DSWD, Sustainable Livelihood Program Association o SLPA President mula Samar, kinilala na Micro-Sourcing Young Leader of the Year awardee. Narito si Charmaine Perito ng RP Calbayog. Durante san gindumara nga 2024 Asia CEO Awards, ginkilala como Microsourcing Youth Leader of the Year awardee si DSWD Sustainable Livelihood Program Association SLPA President Leonard Habulin. Si Habulin ginkilala san iya naging trabaho como presidente san Kasapay Youth Association tigang sa Barangay Kasapay, Yabong, Samar. Ang nasabing
SLPA nga presente nag-ooperate como Kasapa Livestock Racers Association Incorporated ang nakarehistro sa Securities and Exchange Commission ug Philippine Government Electronic Procurement System PhilGIPS tikang bulan Pebrero 2024. Ang Asia CEO Awards ang nag-organisa sa usasan dagko nga mga business forums ug summit sa nasod Pilipinas nga ginкикilala ang mga extraordinary leaders nga nagpakita outstanding achievement sa era organisasyon ug naging kontribusyon sa iba pa. Tikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Charmaine Perito. Pagpapaigting ng kampanya ukol sa Consumer Act at Fair Trade Law, kabilang sa mga nakahanay na aktibidad ng Department of Trade and Industry o DTI Surigao del Sur ngayong Consumer Welfare Month. Balita mula kay Nerissa Espinosa ng RP Tandag. Kabahin sa mga nakahanay ng aktibidades sa Department of Trade and Industry o DTI Surigao del Sur ang padayon nga kampanya kalabot sa Consumer Act o Fair Trade Law sulod ni ining bulan sa Oktubre nga giila nga Consumer Welfare Month. Sa pagpakikinabi sa Radyo Pilipinas Tandag kang Jonathan Lagang, hepe sa Consumer Welfare Division sa DTI dinhi, gipamahayag niini nga nakapahigayon na sila og motorcade niadtong Oktubre 1. Operation Timbangan, Consumer Education Advocacy sa mga tulunghaan, pag-imbitar sa mga business establishments nga magpahigayon og sales promo pinaagi sa libreng sales promo permit ug adunay usab pagahimuon nga fun run o walk sa pagtapos o sa kabulan nga selebrasyon. Ang tema karon nga tuig mao ang Be Smart, Assert Your Rights. Gikan sa Tandag City kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Nerissa Espinosa. Karagdagang reading resources natanggap ng Lupasug Provincial Library mula sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Narito ang ulat ni Eloisa Mohamad. Baranti ay may Governor Abdusakor M. Tansin Suluin ganap kita para lupa sa Provincial Library dihil sin Office for Strategic Studies and Strategy Management sin AFP. Habay tahiib na sa Inda, librarian na lupa sa Provincial Library, ginis kita binatay Manila ini amon malaguhi katawang. Hamag kabataan maglalagi iban sin kay panampa magkakawi pa na sabot public library. Ang ipan niya di magbus in kaagyon ini sin kasundaluhan na pagkainawon. Mr. Timothy Ijiran, member sin Multi-Sector Governance Council amon nabilangdan, hasupay kanapan resources sa Lupaso Provincial Library. Liureng ha AFP OSSM, nakatay maray sabka nuyaon in library ganap reading resources, godang kanda Professor Darwin Absara, iban Professor Bangahan, mahugot day sab in pausukpatan nila, hakay ba ng mga malalago school hapag-ula, maksud kakantaan bukin tunggal public library ha binaybayan sin Sulu. Deng ha RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Eloisa Mohamad. Narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news.